Guys, good morning. Ngayon guys, ang sama ng pakiramdam ko. Mataas yung blood pressure ko. 200 mahigit over 101. Ang taas ng blood pressure ko guys, kaya exhale inhale lang guys kung kayo lang mag-isa sa bahay. Kaya na ginagayak, gaya ng ko ngayon, yung aking ginagawa. Mag-exhale inhale lang ako dito kasi ako lang mag-isa. Wala akong kasama, nandun na sila sa trabaho. Kaya exhale inhale lang tayo guys. Pag tayo lang mag-isa, hindi tayo magpapanik. Kasi magpapanik tayo, lalakas yung tibok ng puso natin. Yun diyan tayo magka-cardiac, delikado tayo magka-cardiac arrest diyan. Kaya relax lang, lang tayo yung tibayan lang natin loob natin. Mananalig pa tayo sa ating Panginoon na nandyan siya lagi. Siya lang lagi ang kasama natin sa bawat oras sa ating pakikipaglaban sa ating hamon ng buhay. Kaya lang guys, masama ngayong pakiramdam ko. Pero okay lang, laban pa rin tayo guys. Ako pala guys, nagpakilala. Hindi pa ako nakapagpakilala sa inyo guys. Ako pala si Bibilina Mihurada Saragosa. Nandito ako ngayon guys. Pwede niyo akong tawagin Bing. Nandito ako ngayon nakatira. Taga pala ako guys, doon ako pinanganak sa Governor Generoso Davao Oriental. Taga Baby, Governor Generoso Davao Oriental. Doon ako pinanganak. Tapos, nung doon na kami malaki-laki na kami. Yung edad namin nasa 7 years old ako. Dinala kami ng magulang namin doon sa Dinagat Islands. Kaya doon na kami nakatira. At nung nawala yung papa ko, bumalik kami ulit doon sa Davao Oriental. Binalikan namin yung namin lugar. Kaya doon ko nakakilala yung asawa ko ngayon. Kaya yun siya ang dahilan na bakit ako nandito ngayon sa Japan, kasi descendants yung asawa ko guys. Mga Saragosa, Tomomatsu family. Kaya guys, ang pagpunta ko dito sa Japan, okay pa yung katawan ko. May UTI lang ako guys. Kaso, napabayaan ko yung UTI ko. Kasi, nung ako doon sa Davao, nag-general check-up ako doon. Okay lang naman yung ko, lahat na resulta. Lahat ang UTI ko. Yung may UTI lang ako at mataas yung uric acid ko, yun lang. Tapos, may bagamot mga nareseta sa akin. Kotray, pa yung iba, Kotray at saka yung basta nakalimutan ko na yung iba. Basta may dala akong Kotray, may pinamic acid at saka yung amoxicillin, yun ang dala-dala ko dito sa Japan. Nung nandito na kami sa Japan, sa time ako ay nagtatrabaho na, sumakit ulit yung ko, mataki ulit yung UTI ko. Sumakit yung balakang ko, yung pag-ihi ko. Kaya uminom ako ulit ng ng Kotray, saka yung amoxicillin at saka yung Bimbinamic. Kaso lang, dire-diretso man yung pagsakit kasi yung sakit, hindi man mawala. Kasi hindi ko masyado makainom ng tubig. Kasi na-assign ako sa trabaho ko, nasa Combior kasi ako nung time na yon. Kasi yung Combior na trabaho, pag na-assign ka doon, bawal mo yung iwanan kasi walang pumalit sa'yo. Pag walang papalit sa'yo, hindi mo pwedeng iwanan yun. Hindi ka basta-basta maka-iwan sa trabaho mo. Kaya, hindi ka basta-basta makapunta sa CR.
Kaya yung pagpigil ng ihi, bawal talaga yan guys. Wag niyo talagang gawin. At saka yung pag-inom ng mga synthetic medicine, lalo na yung Cotray at saka amoxicillin at saka Mipinamic, yun talaga ang lagi kong ginagamit guys. Kaya nagkakasakit ako ng bato sa kidney, yung kidney ko. Yung pag-check up, pagpatingin ko sa doktor kasi hindi ko na kaya kasi parang nanghihina na yung katawan ko ba. Kaya patingin ako sa doktor, pagpatingin ko sa doktor, kaya sabi ng doktor ko kailangan na daw i-dialysis. Tagal kong napatingin kasi hindi ako marunong masyado magnihongo nung time na yun. Hindi pa ako, tapos wala pa kami masyadong kakilala dito. Kaya yun, napabayaan ko kasi yung ko guys, kidney. Kaya yun, ganito yung nangyari sa akin. Kaya yung advice ko sa inyo guys, wag kayo mag-inom ng mga synthetic medicines, lalo na yung Cotray, Mipinamic at saka yung amoxicillin. Kasi yun talaga ang dapat na pala daw gawin natin. Pag mag-inom lang talaga tayo ng minom lang talaga tayo ng tubig. Tubig lang kasi para maihi na natin yung mga yung uric acid ba. Maihi lang natin yon, yung mga acid na sa ihi natin para mawala na yung natin UTI. Yun lang guys yung mali ko. Hindi ko masyado makakainom ng tubig kasi yun nga ang trabaho ko, nasa computer kasi ako. Tapos ang haba ng oras namin dati. Guys, umalis kami ng bahay parang alas 6:30 man yata yun kasi malayo kasi yung biyahe. Alas 7 pala, alas 7. Alis na kami ng bahay. Tapos, umpisa ng trabaho, alas 8:30, 8:30. Yun, tapos, uwi kami ng bahay, alas 10 na ng gabi. Minsan, kadalasan talaga, makarating kami ng bahay, alas 11 na, kasi malayo. Kulang-kulang isang oras talaga, 45 minutes pala. 45 minutes yung yung biyahe papuntang pauwi, galing bahay papuntang work namin, 45 minutes. Kaya layo guys. Kaya yun ang oras namin pagdating sa bahay, magluto pa, kumain pa, yun, kakatulog kami, alauna na ng ating gabi. Tapos paanuhin mo pa yung tiyan mo kasi busog ka. Wala na. Ilang oras na lang yung tulog namin guys. Palaging kulang yung tulog. Isa din yun. Palagi kulang ang tulog. Nakakasama pala yun ng katawan. Kaya, yun guys. Huwag natin abusuhin yung katawan natin guys. Hanggat yung kidney nyo, mga healthy pa, huwag yung ginagawa namin guys. Kasi hindi naman namin alam na ganito pala ang mangyari sa amin. Na hindi namin namalayan na nasisira na pala yung isang organs namin. Na pinaka-importante pa naman yung kidney. Kaya ayun guys, ngayon, na ako. Nasa 12 years na akong nagda-dialysis guys. Mula nung 2013 hanggang ngayon. Sa awa ng ating Panginoon, nandito pa rin ako guys. Kasi marami ding nagdadasal, marami ding mga prayers para sa mga aking kagalingan. Kaya malaking pasasalamat ko guys sa mga kaibigan ko, sa mga pamilya ko, sa mga anak ko, sa mga aking mga kasister ko sa Robinian International. Maraming salamat talaga sa kanila kasi nandyan sila palagi. Gabi-gabi talaga yan guys. Nandyan sila talaga palagi. Nagdasal para sa aming kagalingan na may mga sakit. Mga prayer warriors yon sila guys. Kasi napakalakas talaga ng prayers. Kasi ako lang guys, napakarami ko ng pinagdaanan sa loob ng 12 years. Hindi basta-basta yung pinagdadaanan ko guys.
Kaya nasasabi ko na napakahalaga talaga ng prayers at saka napaka-powerful talaga guys. Kasi ako lang kung siguro kung wala lang, hindi lang lakas yung paniniwala natin sa Panginoon na nandyan lang siya palagi, na laging gumagabay, nagbigay sa atin ng guidance sa araw-araw siguro, at saka nagbigay ng mga miracle sa ating buhay sa araw-araw. Siguro guys, tagal na akong wala sa mundo kasi tagal-tagal ko ng maraming nararamdaman talaga sa katawan. Pero hindi ko yan iniisip guys. Lalo na yung tumaas yung yung blood pressure, mabot ng 200 over 120. Hindi ako nagpapanik niyan guys. Sabi ko lang, kinakausap ko lang ang Panginoon. Sabi ko, Panginoon, wag mo akong papabayaan. Ikaw lang ang aking sandigan, ikaw ang aking lakas. Ikaw lang ang nandyan palagi. Nakasama ko araw-araw, oras-oras. Ikaw lang ang lahat para sa akin. Panginoon, wag mo akong bibitawan at wag mo akong hayaan na mapahamak at ikaw lang bahala sa akin. Yun lang lagi ko sinasabi guys. At yun, wala man akong minsan may time talaga, tao lang man tayo. Minsan din nanghihina din tayo. Kasi ganun talaga ang buhay. May time din nanghihina. Yun. Pag hindi ko kaya, nakahiga talaga ako guys. Umiiyak. Ganon din. Yun lang ginagawa ko. Pagkatapos iyak, yung maluwag na yung dibdib ko. Wala na, lalabas na naman ako. Punta ako sa aking garden. Mayroon akong mountain garden doon. Doon ako palagi guys. Nagtanim-tanim ng mga gulay para mawawala yung lungkot. Kasi dito sa Japan guys, iba dito kasi kahit may sakit ka, ikaw lang talaga mag-isa dito, lalabanan mo yung sakit mo, lalabanan mo yung mga nararamdaman mo, na ikaw lang mag-isa, na wala kang kakausap, wala lahat. Tanging kasama mo lang ang Panginoon, siya lang lagi ang kakausapin mo. Sa Kanya mo lang lahat ibigay guys. Kaya kayo dyan na may mga karamdaman gaya sa akin, kung kayo ay nag-iisa lang, huwag kayong mag-alala guys kasi hindi tayo nag-iisa. Nandyan ang Panginoon lagi nating kasama sa lahat ng oras. Kaya guys, tibayin lang natin ang ating loob.